ang malaking nakakatulong pala ngayon sa Metro Manila ay yung ipinatayo na Wawa Dam diyan sa taas po ng Marikina River yan eh, ano. So, malaking bagay po 'yun dahil ilang million cubic meters ang kaya po niya na impound, no. Kaya po nakakatulong 'yon sa baha sa Metro Manila. Pero sa tingin po natin ano, ang bilang engineer, personal ko namang po na opinion, dapat meron pang dalawa na gano'n po kalalaki na ilagay diyan ano po, para talagang totally talagang malaki po ang impact, mababawasan po ng malaki ang pagbaha sa Metro Manila. Kumusta po yung monitoring po natin? Epekto po nitong itong sama ng panahon, tuloy-tuloy na pag-ulan hanggang ngayon sa ating mga dams at dito po sa Metro Manila. Ano po monitoring po ng NIA? Yung huli pong report sa amin kahapon ng mga 4 PM ano po ay meron na po tayong may damage po dun sa traps around 300 million at sa infra naman ano around 800 million, pero buong bansa po 'yon at kami po ay ang NIA naman nakaantabay kasi ang maganda sa amin, may mga ibigay po sa amin mga heavy equipments para po sa ating immediate response pagka may mga ganito pong calamities. Opo. Ilang dams ho ba ang nagpakawala ng tubig, engineer, dahil nga po dito sa tuloy-tuloy na mga pag-ulan? Ang ating mga high dams, wala pong tayong release na tubig sa ating mga high dams. Ano po? Meaning ito pong Magat Dam natin at saka yung itong Pantabangan Dam, pati doon sa Halaor sa may Iloilo, hindi ho tayo nagpakawala ng tubig. Pero itong mga diversion dams po natin, ay siyempre mabababa lang po itong mga to, hindi naman sila reservoir type. Lahat po yan spilling level. Kasama na po yung Bustos Dam. Yung Bustos Dam po natin, nasa taas po niya kasi yung Ipo Dam at saka yung Angat. Itong Ipo nagpapakawala po ng tubig. So dumadaan lang po ito sa ating Bustos Dam. Mga ilan pong dams po yan, engineer? Halos lahat po ng dams natin ng Region 1, Region 2, and Region 3. Ano po? Lahat po yan spilling level. Yung mga diversion dams po ha. Pero yung ating mga high dams, malayo pa po, like itong sa Pantabangan Dam natin, malayo pa yung namapuno yan. Ano? At yung Magat naman natin na kukontrol naman natin siya. Ang maganda po kasi sa mga high dams natin, bago dumating yung bagyo o yung ulan, pagka nakita po namin na lalampas doon sa ating spilling level, prior nagpapakawalan po tayo ng tubig para hindi po mag-cause ng baha. Opo, opo. Engineer, paano para lang din po sa kaliwanagan o kaalaman ng ating mga kababayan, paano po ninyo namomonitor na kapag ang isang dam ay nasa spilling level na po siya, paano po yung pag-abiso para sa ating mga kababayan at maabisuhan po sila ng ahead bago to pakawalan ng tubig na nagdudulot ng mga pagbaha sa kanilang mga lugar? Unahin po natin sa mga high dams natin kasi iba po ito, no? May control tayo dito. Yung mga high dams po natin, mayroon po tayong ginagamit po dyan na advanced itong weather forecasting system natin. May AI technology po yan, ginagamit natin. So, 2 weeks prior, nalalaman na po natin kung magpapakawala tayo o hindi. At kaya naabisuhan na po itong mga local government units, yung mga itong ating mga IAs, mga farmers po natin. So ganun po kaganda ang advanced warning system kapag ito pong mga high dams natin, ano po. Pero ito pong mga diversion dam natin, like ito pong case ng dito sa Bulacan, ano po, nandyan yung Ipo, nandyan din yung Bustos Dam natin. Dati po 4 hours lang pero ngayon po 1 day prior ay meron na pong abiso sa atin. Itong halimbawa, itong Napocor at itong MWSS, kung magpapakawala sila ng tubig, ano po, so nasasabihan na po ang LGUs para may time naman sila na yung mga ating mga kababayan na lumikas, ano po. Opo. So ganun po yung sistema natin. May in place naman po na protocol natin, ano po, at may direct communication po ang LGUs ng NIA at ng iba pa pong agencies like Napocor and MWSS. Dito sa Metro Manila, engineer, malaking factor ho ba o porsyento ng dinulot na baha ang mga dams natin?
Wala pong dam po ang NIA sa Metro Manila, sir. Ano po? In fact, ang malaking nakakatulong pala ngayon sa Metro Manila ay yung ipinatayo na Wawa Dam diyan sa taas po ng Marikina River yan eh. Ano? So, malaking bagay po 'yun dahil ilang million cubic meters ang kaya po niya na impound, no? Kaya po nakakatulong 'yon sa baha sa Metro Manila. Pero sa tingin po natin, ang bilang engineer, personal ko lamang po na opinion, dapat meron pang dalawa na ganun po kalalaki na ilagay diyan, para talagang talagang malaki po ang impact, mababawasan po ng malaki ang pagbaha sa Metro Manila. Opo. Kung huli na lang bago ko ipasa kay Part Admar, kung itong ulan na to ay magtutuloy-tuloy, engineer, hanggang sa weekend, paano po yung magiging sitwasyon o kondisyon naman ng mga high dams? Hindi pa tayo aabot doon po sa spilling over. Malayo pong mapuno yan, sir. Yung itong pantabangan natin, pati yung Halaor sa Iloilo, malayo pa po yan. Kasi nga nakapag pre-release po kami prior na dumating itong bagyo. Tsaka lalong-lalo na po itong Magat Dam natin. Tinutulungan tayo meron tayong MOA dyan with itong Japan Weather Agency. So nakatutulungan po tayo dyan para po sa prediction po ng yung babagsak na tubig dito sa ating catchment area. Engineer, magandang umaga, si Admar po ito. Nasa ano na nga po tayong season ngayon? Nasa pagtatanim na po ba tayo, engineer? Gaano na kalaki yung mga palay ba na naapektuhan nitong mga pagbaha, pag-ulan? Tama po kayo. Actually po yung mga binago natin, kasi may mga areas po kami na binago po namin ang cropping season dahil nga po dito, inaiwasan natin po itong typhoon season. So, i-explain ko lamang po, halimbawa dyan sa may Upris area, ginawa po nating October yung planting. Yung iba po kasi hindi naman biglaan namin na-convince lahat ng farmers natin. Yung mga na-convince po natin mag-double dry, ang tawag kasi namin dyan. Nagtanim sila ng October, nag-ani sila ng February, kasi nga wala naman ng bagyo ng February. Tapos tanim ng May, ani ng June, July. So, yung iba po na hindi pa nakaani diyan ay medyo may inabot po dito sa ating double dry cropping. And then yung iba naman po, siyempre ngayon pa lang magtatanim, so mas sa vegetative stage, mas kukunti po yung damage po niyan. Opo, no? And hindi naman po kagaya sa mga nakalipas, hindi naman po malubha ito po sa nakikita po ninyo compare sa mga nakalipas po na mga sama ng panahon or kalamidad po, engineer. Halimbawa, nung nakalipas na taon, na sunod-sunod naman yun. Iba naman yung klase na yun kasi sunod-sunod yung mga bagyo. Pero ito naman, kakagaling lang dito nung Bising, tapos si Crising, tapos meron, hindi naman magla-landfall itong si Dante, meron pang inaasahan yung itong nasa northern part naman ng Luzon na low pressure area, posible rin na maging bagyo po. Pero kung ikukumpara natin, medyo manageable pa ba itong sitwasyon ngayon, lalo na sa ating mga palayan? Oo naman po, kasi talagang kalaban ang palay natin dyan pagka may baha tapos may hangin pag malakas. Lalo na po yung ating ready to harvest na, yun po malaking damage. Pero ito naman ay may nakauna na rin po kasi marami na po kasi nakaunang mag-harvest dito po sa aming double dry, so medyo nakaligtas na po siya. Ang tangi lang magagawa ng NIA dyan is tinitignan po natin ayon sa history ng ating weather pattern. Titignan namin kung saan ba pinakamagandang buwan na magtanim. Yung climate smart agriculture na tinatawag po natin, at doon po natin pinagtatanim yung ating mga farmers. Kasi dati-rati po, di ho ba, ang cropping calendar po ng NIA dati ay magtatanim ka ng November, December, mag-ani ka ng Abril, Mayo, and then tanim ka ulit ng June, July. Kaya ito pong June, July na cropping ng NIA noon ay talaga pong madami pong nadadamage dito. Pero dahil nga pinalitan natin yung cropping calendar, medyo nalayo po ng konti yung ating mga farmers doon. At ang magandang naging resulta po na itong pagpapalit natin ng cropping calendar, nakatipid po kami ng tubig sa NIA. Yung first cropping kasi natin, October, may ulan pa.
ang malaking gastos po sa pagpapatubig, yung land soaking na tinatawag, ano po. At ngayon, nagtanim din kami ng March, kaya all throughout summer, may cover crop po itong mga halaman natin, itong bukid po natin. So, nakatulong actually yung pagre-release namin ng tubig itong summer season, nakatulong din po ito sa yung production po natin ng kuryente, ano po? Kasi dati, pag April, wala na kaming release na tubig. Yung mga hydropowers natin sa malalaking dam natin, wala na rin production ng kuryente yan. Pero ngayon pong summer, full production din po ng kuryente. Kaya yun po yung isang advantage na nakita namin na nakatulong dun sa pagpapalit namin ng cropping calendar. Bukod doon sa nailayo natin yung mga farmers natin sa itong masasamang panahon. Opo, doon naman po sa mga pasilidad po ninyo na iba, engineer, like mga irrigation na facilities po, kamusta naman po? May mga pinsala po ba ang mga na-monitor, engineer, ang NIA? Meron po. Kaya lang ang maganda po ngayon, this year, first time na binigyan tayo for 2025, meron pong ibinigay sa atin na QRF fund, yung Quick Response Fund na around 300 million. At marami po tayong equipments na pwedeng gamitin po para doon sa ating pagsasaayos ng mabilisan dito sa ating irigasyon, lalo na kung may mga standing crop. Ano po? Malaking bagay po talaga itong heavy equipments. Like for example, di ba, last year tinamaan tayo ng sunod-sunod na bagyo, no? At marami na damage na facilities namin dyan sa Bicol area. Umabot ng 1 billion yung na-damage na irrigation facilities natin dyan. Pero sa tulong po ng mga equipments natin, naayos po namin yung mga worth 600 to 700 million na irrigation facilities. So, malaking bagay talaga yung meron tayong sariling heavy equipments para mas mabilis pati ang pagtugon natin sa mga kalamidad na kagaya nito. Ayan. Engineer, siguro huling mensahe po ninyo para sa ating mga kababayan na nanonood po sa mga oras na ito. Ang bilin sa atin ng ating Pangulo, President Ferdinand Marcos Jr. ay talagang tutukan po itong ating mga sakahan. Ano po? So, hindi lamang po niya ang tumutulong ngayon, nagtutulungan. Nag-uusap kami ng DA para po yung mga nasalanta, ang tanim, pwede pa pong magbigay ang DA ng itatanim nila. Pwedeng palay ulit or high value crops na. Ano po? At yung ibang agencies din, kinoconnect natin yung ating mga farmers sa crop insurance, dito po sa DOLE, yung mga additional income, sa DSWD, may mga convergence po kami dyan. So, yung bilin ng ating Pangulo sa amin, magsama-sama kami mga agencies para mas maraming maibigay na tulong sa ating mga magsasaka po. At asahan po nila na patuloy po tayong monitoring natin ang ating mga engineers sa field. Umiikot po yan para po makita kaagad kung ano po yung mga na-damage sa ating facilities. So, asahan po nila yung ating maagap po na pagtugon.